Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay ipinagbili ang isang dalaga sa isang inn sa Golden Road, at ito ay ang Crimson Flower Inn. Ngunit nang puntahan naman ito ng manager ng Crimson Flower Inn na si Samuyok, ay nagalit naman ito dahil sa hindi kaaya-aya ang suot nito. Kaya naman sinabi nito sa dalaga na kung ayaw pa nito ang mapaslang ay kailangan nitong sumunod sa kanyang mga sinasabi at isa itong pagbabanta para sa kanya. Sa nangyari ay masaya naman na tinanong siya ng dalaga na kung nais ba talaga niyang paslangin ang kagaya niya matapos nitong magbayad ng 325 niyang para lamang sa kanya, at nang hindi siya kasama sa gaganaping Heaven Ascending appearance na kanilang inorganisa. Sa nangyari ay bigla naman na natigilan dito ang manager, ngunit matapos nito ay masaya naman niyang pinuri ang dalaga dahil sa mayroon itong mga katangian bilang ang pinakamagaling na bulaklak ng Hangzhou kasama ng taglay nitong katapangan, ngunit sabi pa nito na mayroon pang mga bagay na mas malala pa kaysa sa kamatayan, kaya naman ay galit nitong sinabi na sana ay tatandaan niya ang bagay na iyon. Matapos ay sinabi nito na ngayon ay wala na silang sapat na oras kaya naman ay kailangan na nila munang magtungo sa Crimson Flower Inn, at mula doon ay aayusan muna siya bago siya tuluyang ipunta sa Heaven Ascending appearance sa Crimson Flower Pavilion, kaya naman ay agad na nitong ipinahanda ang kanilang sasakyan patungo sa lugar na iyon. Makalipas naman ng ilang sandali, ay habang papaalis, ay malungkot naman na napapasabi ang dalaga na ngayon, ang Jin Family Manor, ang kanilang bahay na kung saan siya ipinanganak at namuhay, ang kanyang pamilya. Ngunit sabi nito na ngayon ay maaring tuluyan na niyang lilisanin ito, ngunit dadating din ang araw na magagawa niyang makabalik muli sa lugar na ito kasama ng kanyang mga magulang. Sa tapat naman ng Crimson Flower Inn ay may nagaganap na pag-uumpukan ng mga tao, mula dito ay kinakausap naman ng dalawang gwardya ang ating bida na si Jiang Qirin. Kaya naman dahil dito ay napasilip na ang manager at napapatanong na kung ano naman kaya ang mayroon bakit tila yata ay mayroong kaguluhan ang nagaganap dito. Sa lugar naman ng ating bida ay tinatanong siya ng dalawang gwardya na kung bakit naman ito naghahanap sa lugar nila ng housekeeper, agad naman siyang sumagot at sinabi na base sa kanyang mga narinig na ang mga housekeeper sa Crimson Flower Inn ay ang pinakamahusay sa loob ng Golden Line Road. Sinang-ayunan naman ito ng dalawa at sinabi na bukod sa Golden Line Road ay ang kanilang mga housekeeper ay mahusay din sa buong Hangzhou. Sabi naman dito ng ating bida na ito ang dahilan kung bakit siya naparito at ito ay upang kuhanin sila para magtrabaho ito sa kanya. Sa nangyari ay hindi naman makapaniwala ang dalawa sa mga sinasabing ito ng ating bida. Kaya naman ay sinabi ng isa sa mga ito na kung talagang nababaliw na ito ay magbigay ito sa kanilang dalawa ng pera upang payagan nila siyang gawin ang makita ang mga ito, na masaya din na sinigundahan ng kanyang kasama. Matapos ay nagbulungan naman ang dalawa at sinabihan ang isa na huwag nitong masiyadong presyuhan ang isang ito dahil sa mukha naman na wala itong kahit na anong kayamanan sa kanya na dala-dala. Nang bigla naman silang natigilan dahil sa may kung sino ang pinapahinto sila. At ito ay ang manager ng Crimson Flower Inn na si Muyok. Matapos na tanungin ng dalawa na kung bakit sila nasa lugar na ito, ay agad naman silang nakatikim sa manager ng mag-asawang sampal sa kanilang mga muka. Matapos ay sinigawan niya ang dalawa dahil sa ibinibenta nila ang kanilang mga housekeeper sa kung sino-sino. Bukod pa doon ay wala silang autoridad upang gawin ang mga ganong klaseng mga gawain. Sa loob naman ng karawahe ay napapatanong ang dalaga na kung ano naman kaya ang nagaganap sa kanilang kinaroroonan dahil sa ipinagmumuka nitong kagalang-galang ang kanyang sarili sa harap ng madaming tao, ngunit hindi naman ganito ang gawain ng isang manager ng isang inn. Nang bigla naman itong napatigil dahil sa mukhang alam na nito ang dahilan, dahil sa nakikialam na ito sa sitwasyon dahil sa takot nitong ipakalat ng lahat ng mga nakakasaksi ang nagaganap sa harap ng kanyang inn. Sa lugar naman ni Jiang Qirin ay humingi naman ng tawad ang manager at sinabi na ang kanyang mga tagasunod ay mga nagbibiro lamang kaya naman ay hinihingi nito ang kapatawaran sa ating bida. Sabi naman nito na naiintindihan niya ngunit ang importante niyang nais na gawin ay hayaan siya ng manager na makita ang kanyang mga housekeeper. Sabi naman ng manager na ayon sa kanyang narinig ay nais niyang pagtrabahuhin ang kanyang mga housekeeper ngunit ano naman ang nais nitong ipagawa sa mga ito.
Sumagot naman dito ang ating bida at sinabi na kamakailan lamang ay nakabili ito ng isang inn ngunit masyadong madami ang kailangang ayusin sa lugar na iyon kaya naman ay sinusubukan niya na makakuha ng housekeeper upang magtrabaho para sa kanya. Sa pagtataka ng manager ay tinanong nito na kung saan naman ito makikita at kung ano ang pangalan ng kanyang inn. Sabi ni Jiang Qirin na ito ay ang Storm Inn, nagulat naman dito ang manager kaya naman ay tinanong niya na kung ang tinutukoy ba nito ay ang isang inn na matagal nang nakatayo sa Golden Line Road, na sinang-ayunan naman ng ating bida at sinabi na siya ang bagong may-ari ng Storm Inn. Sa narinig naman na ito ng manager ng Crimson Flower Inn ay hindi naman ito napigilan ang tumawa ng malakas. Sabi nito sa lahat na ang Storm Inn ay naparito upang kumuha ng housekeeper sa kanila. Kaya naman ay masaya nitong pinayagan ang kagustuhan ng ating bida dahil sa hahayaan niyang kuhanin niya sa kanya ang mga ito, dagdag pa niya na kunin nito ang lahat ng gusto niyang kuhanin kahit gaano pa kadami ang bilang nila. Ngunit bigla naman siyang tinapik ng manager at sinabi na kung maibibigay nito ang reasonabling presyo ay ibibigay niya kay Jiang Qirin ang mga ito, nang bigla naman silang natigilan dahil sa may kung sino ang nais na magtrabaho bilang isang housekeeper sa Storm Inn. Kaya naman nang mapalingon sila ay mula ito sa karawahe ng manager at sinasabi nito sa kanila na kaya niyang gawin ang trabahong iyon. Sa nangyari ay galit na galit naman ang manager at tinatanong ang babae na kung ano ang tingin nitong ginagawa niya, ngunit di naman siya pinansin nito bagkos ay sinabi nito sa ating bida na kahit na hindi siya gaanong bihasa bilang isang housekeeper ay marami naman siyang karanasan sa pagpapatakbo ng isang tindahan ng mga prutas at sa pagnenegosyo sa isang pamilihan. Dagdag pa nito na magaling siya pagdating sa mga kalkulasyon at pagpapaganda ng kwarto. Sabi pa nito na may kakayahan siyang mapangasiwaan ang mga pag-uutos sa mga taga-silbi, kaya naman ay kung kukuhanin siya nito ay hindi ito magsisisi sa kanyang desisyon. Habang pinagmamasdan naman siya ng ating bida, ay bigla naman itong nagbigay ng senyales ng pagmamakaawa sa harapan ni Jiang Qirin upang magawang may salba ang kanyang dignidad bilang isang babae. Ngunit bigla naman na sumingit ang manager at sinabi na hindi nito maaring makuha ang babae na iyon dahil sa siya ay inaasahan na magpapakita sa Crimson Flower Pavilion's Heaven Ascending Appearance event ngayong araw. Sa nangyari ay bigla naman na nawalan na ng pag-asa ang babae na kukuhanin siya ng ating bida bilang isang housekeeper sa inn nito. Nang bigla naman na nagsalita si Jiang Qirin at sinabi na kung ito ang magiging sitwasyon ay ang ibig sabihin lamang nito ay ang babae na ito ay hindi pa ganap na isang bayaran, kaya naman ay tinanong nito ang manager na kung magkano ba ang halaga nito upang magawa niyang may pasama ito sa kanya. Sa nangyari ay galit naman na napapatanong ang manager na kung ano ang tinutukoy nito patungkol sa halaga. Nang bigla naman na nagsalita ang babae at sinabi nito na 325 silver niyang ang ibinayad nito sa Westwind Finance Manor, nagalit naman itong sinang-ayunan, at sinabi sa ating bida na ang babaeng ito ay nagkakahalaga ng 325 silver niyang. Dagdag pa nito na dahil sa ito ang gusto niyang mangyari ay papayag siya sa gusto niya, kaya naman ay kung magagawa nitong bayaran siya ngayon na mismo, ay ibibigay na nito sa kanya ang babae, dahil sa mas tataas pa ang presyo nito ngayong gabi matapos na maipakilala na ito sa Heaven Ascending Appearance. Sa sinabing kondisyon naman ng manager ay nagulat ang lahat. Sabi ng ilan na nakarinig na kung sinong tao naman ang magdadala ng 325 silver niyang sa labas at sa syudad na kagaya nito. Sabi pa ng isa na mukhang ang manager ng Crimson Flower Inn ay desidido na makita kung paanong papalpak sa harap ng lahat ang Storm Inn. Kaya naman dahil dito ay agad naman na may kinuha ang ating bida, at agad na inilabas ang kanyang isang pirasong gold bar. Sabi nito na kung ganun ay magbabayad siya ng isang gold bar sa kanya. Sa nangyari ay gulat naman ang lahat dahil sa hindi nila inaasahan na mayroong ganung kalaking halaga ang ating bida. Maging ang babae ay hindi din makapaniwala dahil ang isang gold bar ay nagkakahalaga ng 30 gold niyang at 600 na mga silver niyang, matapos ay masaya naman na sinabi ng babae sa manager, na ngayon na nagawa na siyang bayaran ay susunod na siya sa taong iyon. Hindi naman nagustuhan ng manager ang kinahinatnan ng lahat at ayaw pumayag, kaya naman ay masayang sinabi ng babae na hindi naman siguro nito gusto na bawiin na lamang ang lahat ng kanyang mga salitang binitawan sa harap ng madaming tao,
Sa nangyari ay mas lalo naman siyang nagalit dahil sa sinabing ito ng babae, ngunit wala na siyang nagawa pa kung hindi ang kunin ang isang piraso ng gold bar sa ating bida. Matapos na makuha ay galit naman niyang pinapaalis na kaagad ang ating bida at ang babae sa kanyang harapan, ngunit bigla naman siyang tinawag ng babae upang mas lalo pa itong magalit. Sabi nito na dahil sa ang gold bar ay katumbas ng 600 silver niyang ay may sukli pa silang 275 na silver niyang na dapat kuhanin sa kanya, kaya naman ay dapat niya itong ibigay. Sa nangyari ay agad naman na ibinigay ito ng manager, kaya naman ay nagdesisyon na ang dalawa na umalis na sa lugar ng Crimson Flower Inn, ngunit sa kanilang paglalakad ay may napansin naman sa di kalayuan ng ating bida na tila nagmamasid sa kanilang dalawa. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Nang bigla naman na nagsalita ang babae at tinanong na kung ano ang itatawag nito sa kanya, sabi naman dito ng ating bida na kung bakit naman nito tinatanong ang bagay na iyon. Sumagot naman ang babae na kailangan nitong malaman ang kanyang pagkakakilanlan dahil ngayon ay magiging magkatrabaho na sila. Matapos ay ipinakilala nito ang kanyang sarili at siya ay si Jin Wean. Sa nangyari ay nahihiya naman na sinabi nito ang kanyang pangalan at sinabi na siya ay si Jiang Qirin. Sa nakita namang reaksyon sa mukha ng babae ng ating bida, ay agad naman niyang tinanong ito na kung bakit siya nito tinatawanan. Ngunit sinagot naman siya nito na wala naman siyang rason para doon, matapos ay pinuri nito ang kakaibang pangalan ng ating bida. Matapos ay masaya naman itong nagpasalamat kay Jiang Qirin dahil sa tinanggap niya ito upang magtrabaho sa kanya dahil ngayon ay hindi na niya pa kailangan na magtungo sa Crimson Flower Pavilion, kaya naman ay gagawin nito ang lahat ng kanyang makakaya. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na sila sa Storm Inn, kaya naman ay agad itong nagpakilala sa lahat at sinabi na magmula ngayon ay siya na ang magiging housekeeper sa lugar na ito, at siya ay si Jin Wean, at masaya siyang makatrabaho sila. Sa nangyari ay hindi naman maipaliwanag ng mga ito ang gulat na nararamdaman nila sa angking kagandahan ng babae, kaya naman ay napalingon sila sa ating bida na agad naman niyang iniwasan ang mga ito. Kaya naman ay agad siyang tinanong ni Woon Chan na kung ang taong kagaya niya na mukhang elegante tignan ay isa lamang housekeeper. Sinabihan siya nito na humanap ng isang housekeeper ngunit ang isang iyon ay malayo sa kanyang itsura kaya naman ay tinanong niya ito na kung saan naman niya nakita ang babaeng iyon. Ngunit hindi naman siya pinansin ng ating bida bagkos ay tinanong si Wean na bilang isang housekeeper ay magkano sa tingin niya ang kakailanganin sa lugar na ito upang magawang maipaayos. Sabi nito na sa totoo lamang ay nais niyang mag-umpisa mula sa wala. Dahil kung siya ang magiging customer ay hindi niya gugustuhin ang magtungo sa lugar na ito. Kaya naman sabi niya na kung lalagyan nila ng mga palamuti sa labas at papalitan ang lahat ng mga kagamitan dito, ay sa tingin niya na maaring magmukhang desente ang kanilang Storm Inn. Ngunit sabi naman sa kanya ni Jiang Qirin na hindi naman na kailangan na magmukha itong maganda kagaya ng ibang mga inn, dahil sa tingin niya ay mas maganda ang pagiging simple ng lugar na ito. Sa nangyari ay nagtaka naman dito ang babae, kaya naman ay sinabi nito sa kanya na kailangan lamang na magmuka itong simple at ang importante ay hindi malugi bilang isang negosyo. Kaya naman dahil dito ay masaya naman na sinang-ayunan ito ni Wean, at sinabi na babaguhin niya ang Storm Inn na ito bilang isang normal na inn lamang. Kinabukasan naman sa Asherwind Inn, ay galit na nagtatanong ang innkeeper na si Bang Taepong sa tatlo nitong inutusan na magtungo sa Storm Inn upang makuha iyon, na kung alam ba nila na kung gaano nakalaki ang kanyang naipuhunan upang makuha lamang iyon, at hinayaan lamang nilang makuha ito ng kung sino. Sabi pa nito na dahil sa tatlo naman silang nagtungo sa lugar na iyon ay dapat ay binigyan na nila ng leksyon ang taong iyon at kumuha ng kahit man lamang maliit na impormasyon, ngunit hinayaan lamang nila itong kuhanin ang Storm Inn at nagawang bumalik nang wala namang kahit na anong ginawa. Kaya naman dahil dito ay tinanong niya ang mga ito na kung papaano nilang sinasanay ang kanilang mga tagasunod sa Jiangheom sect. Sa isip nito ay inakala niya na ang mga ito ay mga mapagkakatiwalaan ngunit ngayon ay nadismaya lamang siya sa kanila. Nang nagsalita naman ang isa at sinabi sa innkeeper ng Asherwind Inn na kung sa tingin ba niya ay ganun lamang iyon kadali.
Dahil kailangan muna nilang malaman kung sino ang nasa likod nito. Dahil kung ito ay kagagawa ng isa sa 5 malalaking inn sa Golden Line Road ay maaring isa itong pagpaplano upang magawa silang mapabagsak, kaya naman ay nagbigay ito ng isang suhestyon na kung bakit hindi siya humingi ng tulong sa gobernador na lagi nilang customer sa kanilang inn patungkol sa kung sino ang nasa likod nito. Dagdag pa niya na siya ay ang nakatalaga sa buong Hangzhou at siya ay ang ikalawang pinakamakapangyarihan kasunod ng emperador. Ngunit hindi naman ito sinang-ayunan ng innkeeper dahil sa ito ay ang kanilang magiging huling alas, kaya naman ay sinabi na lang nito na sila na muna ang bahala patungkol sa Storm Inn. Sa lugar naman ng ating bida, sa Storm Inn, ay nagtataka naman si Wei kung bakit tinatakpan ni Jiang Qirin ang kanyang mga mata gamit ng kanyang mga buhok. Sabi naman dito ng ating bida na ito ay dahil sa ang kanilang mga customer ay madalas na natatakot sa tuwing mapapatingin sa kanyang mga mata, sinang-ayunan naman ito ng isang bata dahil sa ang mga mata ng kanilang innkeeper ay talagang nakakatakot. Sa nangyari ay nagtanong naman si Wei na kung sakaling ipagpapatuloy niya na gawin iyon ay hindi nito magagawang makita ang nasa kanyang harapan, ngunit nang nagawa naman na makita nito ang itsura ng mga mata ni Jiang Qirin, ay bigla naman itong napahinto at nakaramdam ng labis na takot sa kanyang sarili. Agad naman na napansin ito ng ating bida kaya naman ay sinabihan na lang niya ang babae na kalimutan na lang niya ang patungkol dito. Matapos ay iniba naman nito ang usapan at tinanong si Wei na kung nagawa na ba niyang makita ang buong loob ng kanilang inn. Ngunit hindi naman napigilan ng babae na mapatanong na kung talaga ba na may ganong klaseng malahalimaw na mga mata at kung bakit mayroon ang isang iyon. Nang bigla naman siyang natigilan nang muli siyang tinawag ni Jiang Qirin, kaya naman ay agad itong napasabi na nagawa na niyang tignan ang likudan ng bakuran at maging ang ikalawang palapag ng kanilang inn, at sa kanyang opinyon ay ang halaga ng pagsasaayos at pagpapalit sa lahat ng mga nandito ay aabuti ng malaking halaga. Nang bigla naman na ibinigay sa kanya ni Jiang Qirin ang isang lagayan na may lamang mga salapi at sinabi dito na gamitin niya ang lahat ng nakalagay doon hanggang sa gusto niya. Sa isip naman ni Wei na ito ay ang sukli na kanilang nakuha sa Crimson Flower Inn at binibigyan siya nito ng 275 na niyang upang gastusin lamang, kaya naman ay tinanong nito si Jiang Qirin na kung bakit ito nagbibigay ng malaking halaga sa kung sino-sino lamang. Sinagot naman siya ng ating bida at sinabi na hindi naman na siya iba sa kanya at tinanggap niya na ito bilang kasapi ng pamilya ng Storm Inn. Sabi pa nito na ang lahat ng mga miyembro sa kanyang Storm Inn ay mga taong kanyang pinagkakatiwalaan at tinitignan bilang parte ng pamilya ng Storm Inn. Sa nangyari ay napasabi naman ng babae sa kanyang isip na labis na lumambat ang puso nito dahil sa sinabi ng kanilang innkeeper. Nang bigla naman niyang tinawag ang dalawang bata at sinabihan na magtutungo na sila sa pamilihan, nang bigla naman na nagsalita mula sa kusina si Wun Chan at sinabi na ang dalawang bata ay tutulungan siya ngayon sa paghihiwa sa mga sangkap sa pagluluto, ngunit sinabi naman ng ating bida na siya na ang gagawa para sa bagay na iyon, matapos ay agad naman na nagpaalam ang mga bata sa ating bida dahil sa aalis na sila. Sa Clear Moon Pavilion naman, ay napasabi ang manager nito na mukhang ang isang iyon ay nagpapatakbo ng isang inn nang siya lamang mag-isa, na sinang-ayunan naman ng isang espiya at sinabi na mukhang walang kahit na sino sa kanilang mga kalaban ang nakasuporta sa kanya, at dagdag pa nito na may napansin din siyang iba pa na nakamasid sa paligid ng Storm Inn at ang mga ito ay 5 tao, at mayroon ding 2 grupo sa mga ito. Sabi naman dito ni Choluo na sa palagay niya ay nagmula ang mga iyon sa Azure Wind Inn, kaya naman ay tinanong nito ang pagkakakilanlan ng iba pa, na sinagot naman ng espiya at sinabi na patungkol doon ay wala na siyang iba pang impormasyon na nakuha, dahil dito ay inutusan na lang siya ng manager na ipagpatuloy lamang nito ang pagmamanman na kanyang ginagawa, na agad naman nitong sinang-ayunan. Matapos ay nagtanong naman si Choluo na kung mayroon ba itong ideya na kung sino ang mga grupo na tinutukoy ng kanilang espiya. Sabi naman dito ng manager na ito ay mula sa Crimson Flower Inn. Sabi pa nito na ang isang nakapainteresadong taong iyon ay nagawang magbayad ng malaki para sa kanyang mga naging tauhan sa kanyang Storm Inn. Dahil sa nagawa nitong bilhin ang kilalang anak ng Jin family at gawin nitong housekeeper,
Dagdag naman dito ni Choluo na nagawa din ng isang iyon na tumanggap ng kanyang atake upang magawa lamang na makuha ang isang binatang nagsanhi ng kaguluhan sa kanilang kusina, at ngayon ay kumuha ito ng magtatrabaho para sa kanya sa Crimson Flower Inn at ang mga bagay na kanyang ginagawa ay hindi karaniwan. Kaya naman dahil dito ay masayang sinabi ng manager kay Choluo na kung ganito ang magiging kaso ay kailangan nitong puntahan ang taong iyon at makipagkaibigan sa kanya. Sa nangyari ay nagtataka naman na napapatanong ito na kung bakit kailangan niya pa na gawin iyon. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.